10 banal na lugar sa Biblia. Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga banal na teksto sa maraming relihiyon at ito ay itinuturing na pinakabanal na aklat para sa mga tagasunod ng mga relihiyong Kristyanismo, Judaism at iba't ibang sektaryanong pananampalataya. Ang salitang Biblia ay mula sa Griegong Biblia na nangangahulugang aklat o koleksyon ng mga aklat. At nilalaman nito ang iba't ibang aral mula sa Panginoong Diyos at linggid sa iyong kaalaman. Ang Biblia po ay naglalaman ng iba't ibang kwento gaya ng horror, action, comedy at iba pa. Pero medyo ilihis natin ng konti ang usapan at dito talakayin naman natin ang mga banal na lugar sa Biblia. At dito naghanda kami ng 10 sa mga banal na lugar na yan. This is Arnold at ako muna ang magvo-voice over for today's video sa Arvin Polo TV channel. Kaya naman simulan na natin. Number 10, Mount Sinai. Ang Mount Sinai o tinatawag din na Mount Horeb ay isa sa mga pinakamahalagang bundok sa Biblia at may malalim na kahulugan sa mga relihiyong Kristyanismo, Judaism at Islam. Ito ay puno ng kasaysayan at mga pangyayari na nagbigay daan sa mga sabanal na kasulatan. Sa aklat ng Eksodo sa lumang tipan ng Biblia, nakasaad na si Moises, isang tanyag na propeta at tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng isang tangkay ng apoy sa isang puno sa paanan ng Mount Sinai. Dito, inutos ng Diyos kay Moises na dalhin ang mga Israelita mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto patungo sa lupang pangako o the Promised Land. Sa Mount Sinai din, isinulat ng Diyos ang 10 utos o the 10 Commandments sa mga tapyas na bato. Ang mga 10 utos ay mga moral na tuntunin na ibinigay ng Diyos sa mga tao. Ito ay naging pundasyon ng moralidad para sa mga Hudyo at naging mahalaga sa Kristyanismo. Dagdag pa sa Mount Sinai rin, ibinigay ng Diyos kay Moises ang mga tuntunin para sa pagsamba at pagsasagawa ng mga ritual na nasa aklat ng Leviticus. Kaya naman ito ang nagtakda ng mga regulasyon para sa sambahan at mga seremonya. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito sa Mount Sinai, nagpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, ang Kanaan. Dito naganap ang kanilang mga pagsubok at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Number 9, Jerusalem. Ang Jerusalem ay naging sentro ng pangyayari sa buhay ni Hesukristo sa Bagoong Tipan. Ito ang lugar kung saan naganap ang mga pangunahing pangyayari tulad ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, ang huling hapunan o Last Supper, agony in the garden, pag-akyat sa krus o crucifixion, at ang kanyang pagkabuhay muli o resurrection. Ang Jerusalem ay itinuturing na banal na lungsod sa mga banal na kasulatan. Ito ay tahanan ng templo ng Jerusalem kung saan isinagawa ang mga ritual at pagsamba ng mga Hudyo. Ipinakita ito sa mga aklat ng 2 Samuel, 1 King at 2 King. Bukod pa dito, ang Jerusalem din ay tanyag sa kanyang kalakal, yaman at kaharian din ito noon ni Haring Solomon ayon sa 1 King at 2 King. Ipinagawa ni Solomon ang templo sa Jerusalem na tinatawag na First Temple o Solomon's Temple. Ganun pa man sa Jerusalem, maraming aral ang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad at tagasunod. Ipinakita ito sa mga aklat ng Ebanghelyo tulad ng Matthew, Mark, Luke at John. Sa Jerusalem din po naganap ang mahahalagang bahagi ng pasyon, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sinundan ito ng pag-aalay ng banal na espiritu sa mga alagad noong Pentecostes, ayon sa aklat ng Gawa. At sa Islam, itinuturing din nila ang Jerusalem na banal na lungsod. Matatagpuan sa Jerusalem ang mga pangunahing mosque na Dome of the Rock at Al-Aqsa Mosque na kinikilala sa mga pangyayaring nauugnay kay Propeta Muhammad. Number 8, Patmos. Sa Biblia, ang Patmos ay isang maliit na isla sa bahagi ng Greece na naging tanyag dahil sa isang makasaysayang pangyayari sa Bagoong Tipan. Ang pangunahing bahagi ng kwento ng Patmos ay nauugnay sa aklat ng Apokalipsis o Book of Revelation. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, si Apostol Juan ang nagtala ng mga pangitain o mga panaginip na tinanggap niya sa Patmos.
Si Juan ay isang Kristiyanong apostol at isang disipulo ni Hesukristo. Ipinadala siya sa Patmos ng mga awtoridad ng Roma noong mga unang dekada ng ika-unang siglo CE bilang isang parusa dahil sa kanyang Kristiyanong pananampalataya. At nang nasa Patmos na siya, ayon sa aklat ng Apokalipsis, si Juan ay nakaranas ng mga malalalim na pangitain mula kay Jesus Kristo na nagpapakita ng mga pangyayari na magaganap sa hinaharap, pati na ang mga mensahe para sa mga iglesia sa Asia Minor ay nakita niya rin. Ang mga pangitain na ito ay naglalaman ng mga simbolo, propesiya at mga mensahe ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa kabilang banda, ang aklat ng Apokalipsis ay isang aklat na puno ng simbolismo at espiritual na kahulugan. Sa mga Kristiyano, ito ay itinuturing na isa sa mga huling aklat ng Biblia at naglalaman ng mga propesiya ukol sa pagtatapos ng mundong ito at ang pagbabalik ni Hesukristo. Ang pangalan ng Patmos ay napabilang sa kasaysayan ng Kristyanismo dahil sa mga pangitain na ipinakita kay Juan sa isla na ito. Number 7, Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang lungsod na kilala sa kanyang malalim na kaugnayan sa Kristyanismo. Ito ay matatagpuan sa Judea, malapit sa Jerusalem, sa bansang Israel. Ang pinakasikat na bahagi ng Bethlehem sa Biblia ay ang pagkakasilang dito ni Hesukristo. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, sina Maria at Jose, mga magulang ni Jesus, ay naglakbay patungo sa Bethlehem kung saan isinilang ni Maria si Jesus sa isang sabsaban. Ang Bethlehem din ay isa sa mga pangunahing destinasyon para sa mga Kristiyanong pilgrimage. Maraming mga simbahan at lugar sa Bethlehem ang nagpapakita ng mga alaala ng buhay ni Jesus, tulad ng Church of the Nativity kung saan ipinanganak si Jesus. At bukod pa diyan, sa aklat ng 1 Samuel, inilarawan din na ang Bethlehem ay tinirahan din ng pamilya ni David, na siyang pinili ng Diyos na maging hari ng Israel. Ito ang rason kung bakit kilala rin ito bilang lungsod ni David. Number 6, Golgotha. Isa itong makasaysayang lugar, dahil dito nag-ganap ang pagpapako kay Hesukristo sa krus, at ito ang isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa Kristyanismo. Ang Golgotha ay kinikilala rin bilang Kalbaryo, isang pangalang tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang pagpapako kay Jesus. Ito ang lugar kung saan nagbago ang buhay ng sangkatauhan sa mga Kristiyano. Dahil dito nangyari ang pagtubos mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. At para sa mga Kristiyano, ang Golgotha ay itinuturing na pook ng kaligtasan. Ipinakita dito ang dakilang pag-ibig at sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang krus ay naging sagisag ng kamatayan at pagkabuhay muli at naging sentro ito ng pananampalataya ng mga Kristiyano. At sa ngayon, ang Golgotha ay isa sa mga pangunahing lugar ng pagninilay-nilay at debosyon para sa mga Kristiyano. Dito sila nagpupunta para magdasal, magbigay pugay, at mag-alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus tuwing mahal na araw at sa iba't ibang pagdiriwang ng Kristiyanong pananampalataya. Number 5, Jericho. Sa Biblia, ang Jericho ay isang lungsod sa sinaunang Israel na may makasaysayang kahulugan dahil sa mga pangyayaring naganap dito. Ang pangunahing kwento tungkol sa Jericho ay matatagpuan sa aklat ng Joshua sa lumang tipan ng Biblia. Ito ay tungkol sa pag-akyat ng mga Israelita sa lungsod ng Jericho bilang bahagi ng kanilang pagsakop sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham. O ang Jericho lang kasi ang pinakadadaanan nila para makapunta sila sa lupang pangako. Pero ang Jericho ay isang malakas na lungsod at sa tulong ng Diyos nagawa ng mga Israelita na maglakbay sa paligid ng Jericho sa loob ng 7 araw kung saan sila'y nagpatugtog ng mga trumpeta at noong ika-7 araw bumagsak ang mga kuta ng Jericho. At ang isa pang bahagi ng kwento ng Jericho ay ang papel ni Rahab, isang babaeng mangangalakal sa Jericho. Noong mga panahong iyon, nagkamalasakit si Rahab sa mga espiya ng mga Israelita. Kaya naman tinago niya ang mga espiya at nagkaroon sila ng kasunduan na kapag nasakop na nila ang Jericho, ay ililigtas ni Rahab ang kanyang pamilya. At dahil dito nung bumagsak na nga ang Jericho, kinupkop ni Rahab ang mga espiya at naging parte siya ng pamilya ng mga Israelita. Number 4, Nazareth. Sa Biblia, ang Nazareth ay isang lungsod sa rehiyon ng Galilea sa Israel
Ang Nazareth din ay kilala bilang lugar kung saan lumaki si Hesukristo. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas, sina Maria at Jose, ang mga magulang ni Jesus, ay mula sa Nazareth. Dahil dito, ito ang puok kung saan si Jesus ay lumaki bilang isang batang Kristiyano. Ang pangalang Nazareno ay madalas na itinuturing na isa sa mga tawag kay Jesus. Ito ay dahil dun siya nagmula. Ipinakita ito sa mga talita ng Biblia tulad ng Jesus of Nazareth o Jesus the Nazarene. At linggid sa iyong kaalaman, noong kaniyang panahon, ang Nazareth ay isang malit na lugar na hindi kilala. At sa katunayan, may bahagi sa Biblia kung saan sinasabi na walang mabuti na bagay ang manggagaling sa Nazareth at mababasa ito sa John 1:46. Pero tila hindi yan naging totoo dahil sa Nazareth nangaral si Jesus at dito niya sinabi ang iba pang mga mensahe ukol sa pagmamahal, kaharian ng Diyos at espiritual na buhay. Sa kabilang banda, ang Nazareth ay patuloy na isa sa mga pangunahing sentro ng Kristyanismo dahil dito naganap ang paglaki ni Hesukristo, ang Panginoong Hesukristo. Ang lugar na ito din ay mahalaga sa kasaysayan at pananampalataya ng mga Kristiyano. At ito ay madalas na binibisita ng mga pilgrim at turista sa buong mundo. Number 3. Hebron sa Biblia. Ang Hebron ay isang lungsod na may makasaysayang kahulugan na matatagpuan sa rehiyon ng Judea sa kasalukuyang Israel. Ang Hebron ay may malalim na kaugnayan kay Abraham na tinuturing na patriarki ng mga Hudyo, Kristiyano at mga Muslim. Ayon sa aklat ng Genesis, nagmula si Abraham sa Chaldea at dinala ng Diyos sa lupaing ito bilang bahagi ng pangako sa kanya na dito siya magkakaroon ng malaking lahi. At dito din sa Hebron, sa Macpelah Cave, inilibing si Sarah, ang asawa ni Abraham. At ayon pa sa Biblia sa aklat ng Joshua, ang Hebron ay isa sa mga lungsod na iniukit para kay Caleb, isa sa mga espiya na pumunta sa lupang pangako. Ipinakita nito ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako na ibibigay ang lupaing ito sa mga Israelita. At bukod pa, bago maging hari ng buong Israel si David, ay naging hari muna siya ng Huda sa Hebron. At siya ay ang unang itinanghal bilang hari sa Hebron bago siya naging hari ang buong Israel. Ang Hebron din ay isa sa mga lungsod na tinukoy sa lumang tipan ng Biblia na tinatawag na City of Refuge. Ipinag-utos ng Diyos ang pagkakaroon ng mga lungsod na ito bilang taguan para sa mga taong hindi sinasadyang makapatay ng ibang tao upang hindi sila maparusahan ng kamatayan. At noong mga panahon din ng lumang tipan, ang Hebron ay isa sa mga sentro ng mga ritual na pag-aalay at pagsamba sa Diyos. Number 2, Bethany. Sa Biblia, may dalawang lugar na tinatawag na Bethany. At ang mga ito ay parehas na may mahahalagang bahagi sa mga pangyayari at kwento sa kasaysayan ng Kristyanismo. Una, ang Bethany sa Judea, Bethany sa Masada. Ang Bethany sa Judea ay matatagpuan malapit sa Jerusalem at kilala bilang tahanan ng magkapatid na Maria, Marta at Lazaro. Isa sa mga pangunahing pangyayari na naganap dito ay ang pagkabuhay muli ni Lazaro sa pamamagitan ni Jesus, tulad ng isinalaysay sa Ebanghelyo ni Juan chapter 11 verses 1 to 44. Ipinakita sa kwento na si Jesus ay nagkaroon ng malalim na kaugnayan sa pamilyang ito at sa kanilang tahanan. Si Maria, Marta at Lazaro ay mga matalik na kaibigan ni Jesus. Ikalawa naman ang Bethany sa Perea, Bethany sa Jordan. Ang Bethany sa Perea ay isang lugar na matatagpuan sa kabilang ibayo ng Jordan River mula sa Jerusalem at ito ay nauugnay sa bautismo ni Jesus. Ayon sa mga ebanghelyo, dito sa Bethany sa pampang ng Jordan, naganap ang bautismo ni Jesus sa kamay ni Juan Bautista. Ipinapakita nito ang simula ng kanyang ministeryo sa publiko, Mateo 3:13-17. Number 1, Eden. Sa Biblia, ang Eden ay isang lugar na itinuturing na paraiso. Ito ang unang tahanan ng unang tao, sina Adan at Eva, ayon sa aklat ng Genesis sa lumang tipan ng Biblia. Ang Eden ay isang magandang hardin o paraiso. Mababasa ang hardin ng Eden o paraiso ng Eden sa Genesis chapter 2 verses 8 to 10. Ito ay inilarawan bilang isang lupaing puno
ng makukulay na halaman, puno ng mga punong prutas, at may ilog na umaagos mula sa Eden at nagbibigay buhay sa lugar. Pinakilala din dito ang mga unang tao, sina Adan at Eva, na inilagay ng Diyos sa Eden bilang mga unang tao. Inutos sa kanila na pangalagaan ang hardin at huwag kumain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At bagamat ito'y labag sa utos, ay kumain pa rin sila ng prutas mula sa puno at nagdala nga nito ng kasalanan at pagkakaalis nila sa Eden. Isa sa mga pangunahing elemento sa kwento ng Eden ay ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama, kung saan nagmumula ang bunga na kinain nina Eva at Adan. Pero saan nga ba ito matatagpuan? Sa katunayan, maraming mga teorya at spekulasyon ang nagsilabasan ukol sa lokasyon ng Garden of Eden, ngunit ang mga ito ay mga opinyon lamang at wala itong konkretong ebidensyang nagpatunay ng totoong lokasyon nito. So sa makatuwid, hindi pa ito nakikita. Sa huli, ang Garden of Eden ay mas mabuting unawain na lang natin bilang isang simbolo ng unang kasiyahan at pagkakaroon ng relasyon ng tao sa Diyos bago ang kasalanan.